Morning routine as a full-time mom and full-time office girl. Pwede pala yun, no? Sabay. Akala ko kasi pag full-time mom lang. Pag office girl lang. So ako hindi. Dalawa ang aking katauhan. Pero ganun pa man, kinakaya at na-enjoy ko naman. So ayan, pupungas-pungas pa tayo niyan at medyo na late tayo ng gising dahil alas 6 na ng oras na yan. Buti na nga lang at yung pangbaon ng anak ko ay naitimpla ko na kagabi. So nilagay ko na lang siya sa frigidaire at ngayon ay iluluto na lang natin siya. Napansin ko nga na ilang beses nang umuwi yung anak ko na hindi niya nauubos yung pagkain niya. Kaya naman, gumawa ako ng paraan. Syempre, inisip ko kung ano yung paborito niyang kainin at yun ang niluto ko ngayon. Adobong manok. Opo, adobong manok po ang gusto niyang ulamin at ayaw po niya nang bibili ka sa karinderya. Kasi nung nakaraan binilhan ko siya ng adobong manok sa karinderya, hindi pa rin niya kinain. Gusto talaga niya yung luto ko. Napaka-loyal mo naman, anak. At kagabi pa nga lang, tinimplahan ko na yan para nga ngayon, isasalang na lang natin at pakukuluan. Para na rin yung lasa, talagang, alam niyo, talagang kumapit siya dun sa manok para masarap na masarap, ganun. Alam niyo ba guys, kwento ko lang sa inyo kung paano ako natuto magluto ng adobo. Tandang-tanda ko pa to nung nasa Baler Central School ako. Opo, sa Baler po ako nag-elementary. Grade 4 po ako. Ang subject po namin ay TLE. Nagluto po kami niyan sa school ng adobo. At simula ng araw na yon, proud na proud ako sa sarili ko dahil bukod sa pagpiprito, marunong na ako mag-adobo. At yun na nga po. Ang natutunan ko nga po doon, lahat ng sangkap ay pagsasama-samahin mo na. Hahalu-haluin mo na siya kasama yung manok, bawang, sibuyas, toyo, suka, ganon. Tapos, saka natin siya pakukuluan. Oh, hindi pa po ako sikat. Baka i-bash niyo ako dahil mali yung pagluluto ko. Naririnig kita eh. Sabi mo, di paano yan? Kung pakukuluan mo lang, di ang lansa niyan. Di ba nga po yung luya pantanggal ng lansa? O di dun po sa pagkakahalo-halo po na yun ng mga sangkap, ay nilagyan ko din po siya ng kaunting luya, ganun po. Pero mga mi, marunong din naman ako magluto ng paraan na isasangkot siya muna yung manok tapos saka mo siya iisa-isahing ilagay. Yung parang igigisa mo yung bawang sibuyas. Ewan, basta ganun magluto. Basta po adobo po yung kalalabasan ng ulam namin ngayong araw na ito. Bakit kasi parang napunta na tayo sa cooking show? Uy! So ayan, habang pinakukuluan at niluluto natin yung manok, ay nagsalang na rin po ako ng kanin. Yung manok o yung ulam namin, sinalang ko doon sa electric cooker para naman itong kanin or para yung sinaing natin ay maisalang natin sa ating gas stove. Single burner lang po kasi yan eh. Single lang po siya. Opo, single. Uy, ano ba? Parang ang gulo-gulo na. So, ayan. Naisalang na po natin yung ating ulam doon sa electric cooker at ngayon po ay magsasalang naman tayo ng ating kanin dito sa gas stove. So, pinagsabay ko na siya para syempre hindi sayang sa oras. At habang nakasalang yan, sasabayan na rin natin yan ng pagligo. Para naman na habang naluluto siya, ako naman ay naliligo at gumagayak para mamaya ipiprepare ko na lang yung baon pati mga bata. Pero bago nga po ang lahat, ay lagyan muna natin ng tubig itong tumbler ko na hindi ko maintindihan bakit laging ubos pero hindi naman ako umiinom ng tubig. Ay nako. So ayan, hindi po kasi ako nagpapawala ng tubig sa kwarto ko dahil maya't maya po pag sinumpong ako ng allergy, umiinom po ako ng cetirizine. At the same time, tuwing umaga pagkagising ko, meron po akong supplement na iniinom. Kaya naman lagi ako talagang may tubig dapat sa kwarto. At ayan na, pupunta na tayo, papasok na tayo sa kwarto para mag-prepare na sa ating pagligo. Pero bago ang lahat ay uminom muna tayo ng ating morning supplement na talaga namang nakakapagbigay ng freshness all day long. O pa nga lang po pala ang gising ng mga oras na yan. Hindi ko muna sila ginising, mamaya na lang kapag nakaligo na ako para medyo mahaba-haba rin ang tulog ng mga bata. Ay Mi, ang daming kalat ng kwarto mo. Bakit hindi ka naglilinis? Ay nako mga mima ko, alam nyo ba, nasira kasi yung washing machine namin. Kaya naman, ayan, tambak na tambak talaga yung labahin. Pero malapit nang malinis yan. Malapit nang maubos ang mga labahin dahil kahapon tayo ay nag-canvas na ng washing machine na. Thank you Lord dahil mamaya i-deliver na siya. Ayan, magsuklay muna tayo para naman pagpasok natin sa CR maganda tayo. Ha? Ano daw? Ate girl, parang hindi ka naman nagmamadali. Anong oras na? Maligo ka na. O siya, paano mga mima? Maliligo na muna ako. Siyempre, hindi ko kayo pwedeng isama doon dahil it's for my husband's eyes only. Okay na yung nakakasama ko kayo sa paghila-hilamos, pero sa pagligo, ay wag naman. So, ayan, dahil nga tumatakbo ang oras, kailangan maligo na tayo ng mabilisan kahit napakalamig ng tubig. O diba, real quick, ang bilis talaga. Kapapasok lang ng CR, lumabas na agad at nakaligo na. Una nga pala akong gumagayak bago ko gisingin yung mga anak ko para mamaya, pag gising ko sa kanila, sila naman yung
aasikasuhin ko. Pero ngayong oras na to, napagtanto ko na kailangan ko na rin silang gisingin. Kaya naman, eto tara at manggising na tayo. Ay naku Mi, ako lang ba? Ako lang ba yung laging struggle is real sa panggigising ng mga anak ko? Ay hindi pala mga, anak lang pala. Kasi si Ate Aina, mabilis siyang gisingin. Nako, itong bunso ko talaga namang ang aga-aga pinag-high blood ako. Mi, ayaw niya talagang gumising. Mi, ayaw talaga niyang bumangon ng maaga. Gigising siya pero hindi talaga siya babangon agad. Kaya naman ako kakamadali ko sa kanila. Nape-pressure ako. Kaya naman ayun, nagiging dragon na lang bigla. Uy, kung mapapansin nyo nga po, hindi ko pa rin ginigising yung asawa ko. Kasi hinahayaan ko lang muna siyang makatulog ng medyo mahaba-haba dahil hindi po siya nakakatulog ng maaga at kailangan po niya ng sapat na tulog dahil sa trabaho niya na laging nasa kalsada at laging may hawak na malaking pera. So ayun, nung matapos yung unang subok natin sa panggigising ng mga bata, eto at naglagay na muna tayo ng ating mga anik-anik sa ating mukha. Siyempre, walang iba kundi ang You Glow Babe Beauty White Rejuve Set na napakaganda naman talaga. Hala, nag-promote. Salamat! Ay naku Mi, kung talagang gusto mo rin magkaroon ng younger looking skin, subukan mo na rin ng You Glow Babe, yung rejuvenating set nila dahil talagang maganda. So ayan, at natapos na nating ilagay ang toner. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng sunscreen. Alam nyo ba na ang ganda ng sunscreen na kasama sa rejuvenating set ng You Glow Babe dahil ito ay meron ng SPF 50 PA+++. Kaya naman talagang protektado ang ating balat. Ilang minuto na nga nakalipas pero ang mga anak ko ay wala pa rin talaga yatang balak na bumangon. Talaga nga yatang hindi sila babangon hanggat hindi nila ako nakikita na nagsusuper saiyan. Hanggat maaari nga kasi ay ayoko na masanay sila na lagi silang sinisigawan. Kaya lang minsan hindi ko napipigilan dahil ayan nga, tinan nyo naman hanggang ngayon wala pa rin talagang tumatayo at natitinag sa pagkakahiga nila. Ay naku naman mga anak, magsibangon na kayo. Ilang beses bang sasabihin at paulit-ulit ng sinasabi yan araw-araw na lang talaga. Ay nako. Minsan nga naiisip kong na lang na i-record yung mga sinasabi ko tuwing umaga at ipi-play ko na lang bawat umaga para hindi na ako paulit-ulit. Mi, talaga naman sinusubok ang pasensya natin. Talagang hanggang ngayon ay wala pang bumabangon sa kanilang dalawa. Teka lang muna, mag-skip to the good part na tayo. Dito na tayo agad sa part na ihahatid na natin sila sa eskwela. So ayun mga misa, ganun lang naman umiikot ang aking umaga. Maghahanda ng pagkain nila, maliligo, igagayak sila. Tapos bago kami ng asawa ko pumasok sa trabaho, ihahatid din muna namin sila sa eskwelahan. Ayan nga, at nagkakasya kami sa motor. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan kasi syempre lumalaki na rin ang mga bata. Ayan, at naihatid na nga po natin sila dito sa Apong Gidang Elementary School. Pagkatapos nga po noon ay kami naman ng asawa ko ang pupunta sa aming kanya-kanyang trabaho. Dahil madadaanan naman ang opisina ko bago makarating sa trabaho niya, kaya eto, hinahatid na muna niya ako. O so hanggang doon na lang, bye!